Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit na naman itong pag-uusapan natin. Senator Soto, harapang sinagot si Marcoleta. Diskaya, talagang notorious. Ambisyosong Escudero, naging chismoso, binira ni Magno. Matapos nag-ala reunion ang grupong Duterte sa Senado dahil sa pagdalo ni Sara Duterte, abay kanya-kanyang pasikat ang mga alipores, lalo na ang patutsada ni Marcoleta at Escudero. Kaya naman, kinilaya ng ambisyosong keso. Samantala, todo depensa si Marcoleta sa bilyong-bilyong insersyon ng grupong Duterte sa panahon ni Escudero. Ano ba daw ang masama sa insersyon na pinapakalat ni Senator Lacson? Kaya naman, sinampal ng kahihiyan itong dilis na senador. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ilang pasilidad ng Department of Health ang hindi nagagamit dahil hindi natapos ang konstruksyon ng proyekto. Ito ang inilahad ni Secretary Teodoro Herbosa sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng DOH. Sa gitna ng issue ng malawakang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, natuklasan umano ng kalihim na mayroon din silang contractor na kabilang sa listahan ng Pangulo na nakakuha ng malalaking government flood control projects. Binayaran anya ng kumpleto ang naturang kontratista para sa proyekto, ngunit walang nabuong pasilidad. Sa pagsisiyasat ni Senador Risa Hontiveros, lumutang ang pangalan ng mag-asawang Pacifico at si Zara Diskaya. Ano pangalan nung sabi nyo may isa kayong nakitang contractor dito sa mga non-operational or walk-away health centers na nandun sa list of 15 ni Presidente? O alin yun? Which one? Diskaya, ma'am. Diskaya? Which company of theirs? St. Timothy. St. Timothy. Okay, so these groups, these people are all over the place. Ayon pa kay Secretary Herbosa, ang naturang pasilidad ay nasa Zamboanga region. Grabe mga kaibigan, no? Notorious talaga. Oo. Ito ba yung gusto ni Marcoleta na maging state witness? Oh. Ano to? Anong tawag dito sa mga mag-asawang to? Ito ba sila yung pambansang kontraktor? Lahat na lang ata ng sulok ng mga kaibigan ng Pilipinas may mga kontrata to Tapos kung hindi puro kabalbalan, puro substandards, puro lahat ghost project. 'Di ba mga kaibigan? Talaga nakakapagtaka talaga kung bakit gustong-gusto ni Marcoleta maging state witness itong mga to. Samantalang pahirap mga kaibigan salot sa lipunan itong mag-asawang to. Kung ang lahat ng ito, ang pinagagawa nila ay puro ghost projects. Di ba? Nakakagago talaga mga kaibigan. Tapos, ang matindi pa, sa mga ganitong sitwasyon mga kaibigan, na talagang ang tindi ng korupsyon sa Pilipinas. Alam nyo yung binunyag ni Senator Lacson, mga kaibigan, na ito, na 143 billion na ham and cheese na pinagpiestahan, di ba, ng mga senador nung panahon ni Escudero. Ito, matindi pong balita nito, di ba, nung nakaraan, mga nakaraang araw lang, in-expose ni Senator Lacson. Aba mga kaibigan, itong si Marcoleta to the rescue. Oo, at pinagtatanong itong si Tito Sen, ang ating Senate President, ano ba daw ang masama sa insertion? Para ba daw itong si Senator Lacson ay sinisiraan itong mga senador natin, lalong-lalo na nung panahon ni Escudero. Tapos mga kaibigan, may tanong pa itong si Marcoleta dito sa ating Senate President Tito Soto. Sinasabi niya, ikaw ba, sa buong karera mo ng politika, hindi ka ba nag-insert? Tito Sen? Alam niyo mga kaibigan, matindi. Yung sagot ni Tito Sen dito, talagang sinampal ng kahihiyan itong si Marcoleta mga kaibigan. Eto. I rise today on a matter of personal and collective privilege. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Totoo naman. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito bakit pinayagan ito. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Mr. President, when former DPWH Undersecretary Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time,
he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? Grabe mga kaibigan, no? Kaya ka sinasabihan ng mga kababayan natin na abogado ka ba talaga? Oo. Kailangan mo pa talagang itanong kung masama ba yung insertion? O wala namang pinagkaiba sa pag-amend? Ano ba naman yan? Na para bang ang dating gusto mo pang harangin si Senator Lacson na ibunyag kung sino-sino yung mga yan na senador na nag-insert nung panahon ni Escudero. Pera ng taong bayan yan eh. Malamang karapatan namin na malaman kung sino yung mga yan. Tapos mga kaibigan, parang sinasabi dito ni Senator Marcoleta, ano naman ngayon kung nag-insert yung mga kagrupo ko na nagsisilakihang mga insertion, billion? Bakit? Ikaw ba, Tito Sen? Sa tanda mo na yan, na nilumot ka na sa pagiging politiko mo, nag-insert ka ba? Wala ka bang insertion na ginawa? Eto mga kaibigan yung sagot dito kay Marcoleta, talagang sinampal ng kahihiyan. I just wish the presentation of the privileged speech of the gentleman was delivered while Senator Lacson was here. But nevertheless, to answer his question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertion in the budget. Naku mga kaibigan, pahiya, malala. Ayan kasi, ang akala mo kasi normal yung insertion na ginagawa ng mga kasamahan mo. Ayan, ang linaw, harap-harapan, sinagot ka, wala. Never na ginawa yan ni Tito Sen, yung insertion na yan. Bakit mga kaibigan? Because insertions are not tolerated and I will never do that because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. Ayun. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Insertions are the ones that were done with this previous budget, which was done in the BICAM. Yun ang insertion. Malinaw yun. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading. Yun. Ngayon, nagsabay ka na, nagpapasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. Alright, now. Ang ganda mga kaibigan, di ba? Malinaw naman yung pagkakapaliwanag dito ni Tito Sen. Yung insertion mga kaibigan, tulad nung ginawa nung panahon nila Escudero, di ba? Eto. Yung 143 billion, di ba, na ham and cheese na pinagpiestahan ng almost all senators nung panahon ni Escudero. Siyempre, yung mga kagrupo niya talaga dyan, yung naglalakihan mga kaibigan, billion, yung mga insertion dyan. Di ba? Balik tayo dito kay Tito Sen. The call to for this Senate to be open, we have already agreed. I already told the Senate Chairman of Finance that all amendments of senators will be done on the floor. They will own what they amend, whatever it is, and we will not accept any amendment in the Bicameral Conference Committee. For the record. Malinaw naman, di ba mga kaibigan, yung pagpapaliwanag dito ni Tito Sen regarding dito sa insertion tsaka dun sa inamend, di ba? Kunwari, nag-propose ka ng 10 billion mga kaibigan. For example lang 1 billion to 2 billion. So doon pa lang sa floor, at least yun mga kaibigan, napag-uusapan na. At alam natin kung sino yun nag-amend. Kumbaga yan talaga may transparency, alam ng taong bayan. Kasi nga, pera natin yan mga kaibigan Kailangan malaman natin. Ngayon, ang ayaw nila Tito Sen, nila Senator Lacson, ay yung pagdating ng BICAM, ang daming insertion. Tapos, ang matindi pa dito, nung panahon nga ni Escudero, ang daming nag-insert, kaya nga lumalabas yung issue na yan, yung 100 billion na yan. Sila lang yung nakakaalam, 'di ba? Ngayon kung sinasabi naman ni Escudero, wala siyang kinalaman, small committee daw yung may alam diyan. Nako naman mga kaibigan. Malinaw naman yung sinabi ni Senator Lacson na yung 100 billion na yan ay insertion ng mga senador.
Alam nga naman magsinungaling si Senator Lacson. Kaya nga gusto niyang sabihin sa taong bayan 'di ba? Gusto niyang tanungin isa-isa yung mga senador na 'yan. Pero itong si Marcoleta, parang hinaharang niya. Parang sinasabi niya na, bakit mo pa tatanungin? Parang sinasabi mo naman na may ginawang masama itong mga senador natin. Insertion nga mga kaibigan, 'di ba? Yung sinasabi ni Tito Sen dito na talagang bakit hindi nyo ginawa yan nung nasa floor kayo, pinag-usapan, inamen, 'di ba? Para at least malaman ng taong bayan. Diyan, in-insert ninyo. Tapos pag nagkabukingan, nagtuturuhan kayo, kakapal na mukha nyo talaga no? Kaya naman mga kaibigan, yung mga ganitong rason nila Escudero, nila Marcoleta, abay matindi. Kasi nga, kung nakita nyo yung privilege speech nila, iisa yung tinatarget nila. Ang binabanatan nila ngayon, si Romualdez. Hindi natin pinagtatanggol si Romualdez. Kung may kasalanan yon, abay dapat managot din yon mga kaibigan, di ba? Kailangan din makulong kung dapat siyang makulong. Pero mga kaibigan, ang pangit kasi, nagtuturo ka na nagtuturo na wala ka namang ebidensya. Kaya naman, itong si Escudero, eto mga kaibigan, talagang binira malala ni Jam Magno. Eto. I want to talk about yesterday's Chiz Escudero's so-called expose. That was not an expose from a lawyer. No. Totoo. That was an audition piece for him to be vice president to Sara Duterte in 2028. OMG. Then how is that gonna play with Amy Marcos in the mix? Aside sa magpaliwanag ka sa presinto, you guys have to deal with that first. I also want to talk about the fact that since you insinuate, since you make it seem like the speaker is running everything, if it is the speaker that is responsible for everything, running the whole show, having all of these insertions, then why is yours in the Senate bigger? Yun lang. Bakit mas malaki ang insertions ninyo? Ngano mas dako ang inyong insertions kesa sa Congress? Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Yan yung sinasabi nila Tito Sen, nila Senator Lacson, Kasi nga dapat kasi may ebidensya. Hindi tulad sa Cheese, na talaga naman, eto, 143 billion, 'di ba? Insertion ng panahon mo. Pinagpiestahan nga 'di ba? Totoo naman. Ilan lang ba senador natin mga kaibigan? 143 billion. Tapos kung makapagsalita si Escudero na ang direktor, ang utak ng korupsyon, si Romualdez. Tignan nyo mga kaibigan, ang dami-daming mga congressman doon. Ang dami-dami ng paghahatian kung meron man ninakaw. Pero yan, sagutin mo muna yung 100 billion na in-insert ninyo. Di ba? Tapos lakas magturo, parang di abogado, di ba? Wala namang ebidensya. Ay, nako talaga. You also say that it's the speaker that's gahaman, that's buaya, that's this evil person. But then again, you're the one with all the proof of your wrongdoing. All you have against the speaker are insinuations and allegations, and for lawyers, where's your evidence? Diba? Where is the cases that you have filed? Totoo. Because you filed a disbarment case to an attorney, didn't you, Chiz? But why didn't you file anything against the speaker then? Huling-huli itong si Escudero, 'di ba mga kaibigan? Ambisyoso pala di ba? Tapos naging chismoso pa. Ay nako talaga. Totoo naman, 'di ba? Sinasabi natin nung nakaraang mga vlog natin, 'di ba mga kaibigan, na ikaw yung tinuturo. 'Di ba? May mga ebidensya na ikaw mismo umamin na tumanggap ka ng 30 million donations galing sa may-ari ng isang kumpanya o kontraktor na nangungontrata sa mga government projects. 'Di ba bawal 'yon sa Omnibus Code natin? Tapos yung mga sinasabi pa ng mga witnesses diyan sa Blue Ribbon Committee, ikaw yung tinuturo. Bakit di mo sagutin 'yon, 'di ba? Bakit ang ginagawa mo ay nagtuturo ka na nagtuturo, 'di ba? Kay Romualdez, pareho kayo ni Marcoleta. Di ba? Ganyan na ganyan yung script nyo, pare-pareho kayo nila Sara Duterte. Okay lang sana kung may mga ebidensya kaso puro bunganga lang din tapos yung kinasuhan o yung pinapadisbar ni Chis Escudero, eto, lalong pinipikon itong si Escudero. Ay nako, kaya pala nag-privilege speech kanina dahil may nanonood. Nandun si Fiona, di ba mga kaibigan? So, si Sara Duterte, pumapalakpak pa. Audition piece niya pala yon para maging VP candidate ni Sara Duterte sa 2028.
May Bongo pa, Robin Padilla at Aimee na nakapila. Libre mangarap, cheese. Well, mga kaibigan, no, talaga naman, ang kakapal ng muka sa kabila ng lahat. May lakas loob pa rin at kapal ng muka na maging Senate President, Vice Presidente ng Pilipinas. Ay, nako talaga mga kaibigan, matindi. Kaya naman, yung tingin natin dito, tulad ni Attorney Falsis, sinasabi niya na the worst Senate President ever. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Tapos balat sibuyas. Kaya naman mga kaibigan, yung mga ganito na pinaggagawa ng mga maka-Duterteng senador, abay hindi maiwasan ng mga kababayan natin na magkomento. Dito nga sa mga pinaggagawa nila. Ito nga mga kaibigan, ayon kay Snow White, ikaw na dawit tapos ikaw pang may gana mag-speech, nakakahiya naman. Kitang-kita, who is yung mami? Well, ang mami nila malamang si Sara Duterte. Saan ka nakakita ng BP na ganyan? Saltik talaga. Ay nako. Cheese na may amag. Kahit pa ikot-ikutin mo, magnanakaw ka. Nako. Well, nagbabasa lang tayo, cheese ha. Yan yung sinasabi ng mga kababayan natin. Yung mga dawit sa matinding nakawan ay umaasa na kay Sara ngayon pa lang. Pag nalagay sila sa piitan, ang problema, pababa ang rating ni Sara. Bumubulusok pababa. Well, mga kaibigan, sana nga lang na bumulusok pababa at sana hindi siya manalo ng pagka-presidente sa 2028. Ganun lang yon. Huwag niyong iboto kasi nga mga kaibigan, baka maulit na naman ang history, 'di ba? For example lang, may makulong ngayon na mga senador o congressman. Tapos pag nanalo si Sara Duterte, abay makakawala na naman yung mga yan. Paulit-ulit lang tayo. Kaya para maiwasan yan at hindi na maulit, wag iboto si Sara Duterte. Ganun lang kadali mga kaibigan. Saksakan ng sip-sip ka talaga, cheese escudero. Well, kitang-kita naman mga kaibigan yung ginagawa niya ngayon, di ba? Walang delikadesang BP, never ginawa ng matinong BP ng Pilipinas. Well, mga kaibigan, ano pang i-expect natin? Sara Duterte yan. Hindi nyo pwedeng ikumpara yan sa kahit sinong vice presidente kasi nakakahiya naman sa mga ikukumpara natin. For example, si Leni Robredo. Nakakahiya mga kaibigan na ikumpara naman doon. Worst vice president ito tapos yung isa worst Senate President. Nakakahiya. Ay nako talaga mga kaibigan. Kaya naman, yung laging sinasabi dito ng ating former Senator Trillanes, ang mga Duterte ang nagpalago ng mga sindikato sa iba't ibang government agencies. Yan yung lagi niyang sinasabi sa atin. Para mga kaibigan, huwag nating kalimutan sa mga susunod na araw, sa mga susunod na eleksyon na mamili po tayo na talagang deserve naman natin, 'di ba? Yung mga pera na mga taxes natin ay maramdaman natin, 'di ba? Na kailangan na nating may pagbabago, 'di ba? Hindi yung katulad nito, yung mga nangyayari mga kaibigan. Talagang harap-harapang ginagago tayo. Kaya naman mga kaibigan, suportahan din natin yung mga senador natin na talagang nakikita natin na nagtatrabaho talaga tulad nila Senator Lacson, Tito Sen, 'di ba? Senator Risa, Kiko Bam at yung iba pa mga kaibigan. Alam naman natin kung sino-sino lang yung may mga interest diyan at namumulitika. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.